Amen. Buksan po natin ang salita ng Diyos, First Chronicles. First Chronicles. First Chronicles chapter 29. At atin pa rin pong pinag-aaralan at titingnan ang ating mga sarili upang maprepara tayo sa atin pong gaganapin. Isang napakahalagang gawain po. Ang gawain ng pagbibigay ng atin pong treasure offering ngayong September. And let us be guided by the Word of God. Let us not be guided by merely a practice of the church or we are forced by anyone, but because we are persuaded in the very Word of God. Okay, tayo po ay may salita ng Diyos. Amen? Do you have a Bible with you? Do you have a Bible with you? Okay, that's the Word of God. Okay, at ang salita ng Diyos, yan po ang dapat nating titingnan. First Chronicles chapter number 29. At muli natin pong basahin. Let's read all together verses 1 down to 5. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone hath God chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones, and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Maraming salamat, may nag-recite nitong verse na to. Amen. Dapat talaga pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, binibigyan natin talaga yan ng pagkakataon. Ano nga ang pangalan mo, kapatid? Si Mark? Mark Lines? Ikaw ba yung taga? Yun talaga, para malinis lagi tayo. No? Man. Oh. Alam niyo, pag pumunta ng simbahan, dapat talagang mahalin natin yung binahaging salita ng Diyos. No? And yun ang mga ine-expect ko na minememorya dito sa atin. No? Of course, okay naman yung John 11:35. Wala naman problema doon. Salita ng Diyos yun eh. Pero yung bang mga napag-aaralan natin, talagang magkaroon tayo ng treasury sa ating puso na yun ay bagay na dapat nating iniintindi. You know, when people or when pastors or when preachers preach the same verse, I still have to listen to them kasi mga marahil iba yung dealing ng Panginoon sa kanila. Because the Word of God cannot be exhausted. Tandaan natin yan. Kaya mga bata, kahit paulit-ulit ko minsan yung ginagamit na verse, but I can preach more than 100 sermons on the same verse. And people, and other people also, other preachers can still preach about that. No stopping a person to preach the same verse over and over again. Because the Word of God is unfathomable. At yan po ay napakayaman. It's a treasure na hindi ho yan kayang ubusin ng tao. Verse number 4, even 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses withal,
the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Muli po, mapagpalang Diyos, kami nagpapasalamat sa pribilehyo na ipagkakaloob mo nga po sa amin para patuloy na tingnan ang inyong salita. At ikaw nga po ang maitataas. Pagpalain mo nga po ang pag-aaral namin, pagpeprepara ng aming mga puso para po sa isang napakalaking gawain ang pagbibigay ng amin pong treasure offering. Ang amin nga pong pagpaplano rin, Panginoong Diyos, ng amin nga pong development plan para nga po sa inyong bahay-sambahan, para nga rin po sa inyong gawain. Maraming salamat po na binigyan mo kami ng pagkakataon na amin nga pong gugugulin upang ilatag at planuhin kasama ka, Panginoon, at ayon din po sa inyong panuntunan ang mga naisin po namin na magawa, truly guided by the truth of your word. At ito po magsisilbing ilaw sa amin nga pong mga adhikain. Bilang isang simbahan at bilang individual na mga mananampalataya at bawat pamilya na involved sa Christian Bible Baptist Church dito po sa Los Baños. Patuloy po, pangunahan mo nga po kami. I-bless mo nga po ito, Panginoon, at ikaw nga po may pag-usap sa amin. Holy Spirit of God, open the minds of our understanding. At ipakita mo nga po, Panginoong Diyos, ang dapat naming tatahakin. Na iwanan po namin ang mga dati naming mga kaalaman, kundi sa biyaya po ninyo at sa liwanag ng inyong salita. And the enlightening, illuminating power of the Holy Spirit would make us understand and see clearly ourselves and see clearly the path that you want us to take. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoon, patnubayan mo ang pangangaral ng inyong salita. Ganon din po, Panginoon, ang awitin na patuloy na ihahandog sa inyo pang maghahanda sa aming mga puso para tumanggap ng inyong nga pong mga salita. At nawa ang pangalan mo ang siya namin pong bibigyang kapurihan sapagkat ito ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seat. Time measured out my days. Life carried me along. In my soul I yearn to follow God, but knew I'd never be so strong. I look hard at this world to learn how heaven could be gained. Just to end where I began, where human effort is all in vain. Were it not for grace, I can't tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go, the battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace.
So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to a friend who took my place and ran a course I could not start. And when he saw in full just how much his love would cost, he still went the final mile between me and heaven, so I would not be lost. Were it not for grace, I can't tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go, the battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Forever running but losing the race, were it not for grace. Amen. Praise the Lord. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, amen? Kung hindi sa biyaya ng Diyos, nasaan kaya tayo ngayon? Ano? At ano kayang mga nangyayari na sa ating buhay? Thank you. Please take your seats. So ngayong hapon ay nais ko pong patuloy nating tingnan yung naisin ng ating text na sinasabi ni David, because I have set my affection to the house of my God. Na dapat to ang magsisilbing gabay natin sa atin pong gagawing gawain ngayong Setyembre. Yung atin pong pagbibigayan ng ating treasure offering. Alam natin na ang treasure offering, ito po ay mahalaga at malakihang pagbibigay. Marahil sasabihin mo, nagbibigay naman ako week after week. Wala problema yun. Ang ating pagbibigay na yan. But for the treasure offering, ay ito ay bagay na natala sa salita ng Panginoon. Because of the affection has already been set to the house of God. Yung affection natin. At ganito na yan. Kung titingnan nyo nga yung naging offering diyan ni David, doon sa verse number 4, ilan nga bang, ang nakalagay? Ilang gold ang inilagay niya, binigay niya? 3,000 talents of gold of Ophir. In-identify pa kung anong klaseng gold yan. Kasi maraming iba't ibang klaseng gold. But this is a gold of Ophir. And it's about 3,000 talents. Mag-calculate nga tayo. Magaling naman tayo sa math, di ba? May calculator kayo? Okay. Ang isang talent of gold is equivalent to at least, although pinag-aawayan yan ng mga Bible scholars, but it is equivalent to at least 32 kilograms of gold. O kaya 75 pounds of gold. Nakabuhat ka na ng kalahating bagkabang bigas, di ba? That's 25 kilos. Dagdagan mo pa ng 10.
At least ganun yun kabigat yung 34 kilograms of gold. At ang sabi diyan ay yan ay isang talent. Remember that David said he offered how many? 3,000 talents times 34. That's 102,000 kilos. O kaya 102 metric tons. Ilan, hindi na maleta ang pag-uusapan natin dyan sa gold, kundi tonelada. Mga ang magdadala, hindi yan mali-maleta, kundi mga dump truck na malalaki na maglalaman ng ilang kilo, 102,000. So that's actually 102 metric tons. Kung ang isang sasakyan ay maglalagay ka ng 1 ton, so there are about 100. Kung 10 tons, you have how many truckload? You have how many trucks? 10 mga truck punong-puno ng gold. Na-imagine na natin? Okay, i-convert natin yan sa dolyares. Sa dollars, it is estimated, depende sa market price, that per kilo of gold is 110,000 US dollars. 110,000 US dollars. Kapag 100,000 yung peso mo, di ba ganyang kakapal na yan? Isang bungkos na yan. Yan ay 110,000. I-convert natin yan sa piso. Handali muna. 110,000 per kilo. Ay ilan nga palang tonelada? Ay ilan nga palang kilo yon? 3,000. Ilan ng kilo yon? 102,000 kilos of gold times 110,000 dollars equals 11.2 billion dollars. Dollars yun, dollars. Pag multiply by 50 or 60 pesos, ilang billion yun? Okay. Gold pa lang yan. Gold pa lang yung binibigay niya. Meron pa. Ano pa ang meron? How many silver? 7,000 talents of silver. 34 kilos. That's 238 kilogram or 238 metric tons of silver. At tinataya ng 1 kilo ng silver is about 1,200 US dollars. So 238,000 kilos times 1,200 equals 286 million US dollars. Tama ba ako, accountant? Nagko-compute ka? Okay. Nagko-compute si Anton. Okay. 238 million US dollars and then multiply mo yan sa 60 pesos. Ilang billion yan. So all in all, kasama ang gold at saka nang, it's about 650 to 670 billion pesos. Yun ang binigay niya para sa gawain sa house of the Lord. And that is his personal. That's his personal account. It's not a family account. It's a personal account. Bakit nagkaganito? Ganun na lang niya vinalue.
yung gawain ng Diyos, yung bahay-sambahan ng Panginoon. Dahil nakita niya na doon nga sa bahay-sambahan is where people are trained. At yan ay nakita natin kaninang umaga. Sige nga, reviewin natin. Na dapat ganun din ang pagtingin natin sa bahay-sambahan ng Panginoon. Una, paano nga dapat natin pinapahalagahan ang bahay-sambahan ng Diyos? Sapagkat ito yung lugar kung saan ang Diyos mismo ay nakikipagpulong sa atin. God meets His people in this place. Amen? Naniniwala ka ba na bahay-sambahan ay nandyan ang Panginoon? You know, if you are a member of this church, if you are saved, if you are a child of God, you must be aware that God is in the midst of His people. Na wag yan nawawaglit sa isipan mo. In fact, He dwells not only here, but also in our hearts. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, then God dwells in you. Baka nakakalimot ka, kaya ka patulog-tulog dyan. Kaya ka nakipagkwentuhan habang nasa gawain ka. Kaya wala kang respeto sa Diyos na nandyan, nakasama natin sa pananambahan. Kaya yung isip mo kung saan-saan at yung puso mo ay kung nasaan. Bakit ho? Sapagkat you are not aware that God dwells in the house of God. We also understood that God's house is a place where God's name is honored. Dito binibigyan natin ng kapurihan at karangalan ang pangalan ng ating Diyos. Amen. Kaya sa bawat pag-awit, sa bawat pagsalita natin, maging ng amen, maging ng kung ano, ng mga bagay na itinuturo sa atin, maging pangangaral ng gospel, pagbabasa ng salita ng Diyos, ang mga tao, when we worship God, God is honored in this place. Amen. Kaya kung ikaw ay hindi kabilang, sumasama sa sama-sama natin, pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, when someone gets or gives his testimony, when someone gives or recites the Word of God, pagkatapos ikaw ibang yung ginagawa, how can you say you give honor to the name of our God? Kumakanta tayo ng mga makalangit na awitin, may umaawit dito para sa Diyos, pero nasaan yung isip mo? You're not aware? Dapat kung ikaw ay nasa gawain ng Diyos, put that in your mind and in your heart ng bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya tayo umalis sa ating tahanan para tanggalin yung mga alalahanin sa tahanan, para tanggalin yung mga alalahanin yung isasubmit mo bukas, para hindi yan nasa isip mo at nasa puso mo ang mga pressures mo sa iyong trabaho, doon sa kapitbahay, sa iyong sarili. That's why we came together here. That's why we have to give our undivided attention to the preaching of the Word, to the singing of the songs of God, to prayer, to everything that we do in the service of the Lord. Kaya lagi kong sinasabi, kapag kayo magpunta na dito, huwag palabas-labas. Lalo na pag mangangaral ng salita ng Diyos. God's house is also the pillar of the ground of truth. Remember that? Dito ay pinapangaral ang katotohanan at ipinamumuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito yung parang theater lang. Kundi pag manood ka ng mga magagaling na umawit, tumugtog, magagaling mga magsalita, pagkatapos lalabas ka. No! In this place, we live the very truth of the Word of God.
That's why God's house deserves the best of our abilities and the best that we have. Dapat bigay natin yung best natin. Dapat ay hindi mga basurang binibigay natin. Dapat hindi yung spare time natin. Kaya kung makikinig ka ng salita ng Diyos, it's not a spare time. Kaya wala kang lakas doon sa pananambahan. Bakit inubos mo ang lakas mo sa labas? Inubos mo yung lakas. Saan? Sa mga bagay na makamundo. Because God's house is worthy of our best. Pero alam niyo ba, maliban diyan, I believe with all my heart that David, that's why his heart, his affection was set on the house of God because he knew that that house was not his, was not Israel's, was not just the kingdom's house, but it is the house of God and not of man. Therefore, he understood who his God is. Hindi lang yan na i-recite kagaya natin, marahil, alam na alam mo kung sino ang Diyos. You know, it's easy to define who God is. Kasi meron ka na tayong alam kung sino ang Diyos. So, ano ang Diyos? Ang Diyos, yan naglalang ng langit at ng lupa. Amen? God made us. He made you. Kung ano man itsura mo, ginawa ka pa rin ng Diyos. Amen. Kaya lagi, pag pumunta ka na doon sa salamin, sabihin mo, gawa ng kamay ng Diyos. Amen. Pag yung height mo, ganyan din, ito ang gawa ng Diyos, ito limitasyon ko. Pag tinignan mo yung bridge ng ilong mo, ito yung binigay ng Diyos sa akin. Hindi ako naniniwala na nadapa ang Diyos at naapakan niya ako. Mga lokohan natin. Paano daw? Bakit ba nagkaroon ng kaiba't ibang mga ganyan, di ba? Bakit may negro? Bakit ganyan? Kasi ang Diyos daw ay nagluluto noon ng mga cookies. Pagkatapos, ang isa na iwanan niya ay nasunog kaya naging negro. Ano ba yan? Pwede ba naman ganun ang Diyos? Hindi ganun ang aking Diyos. Amen? Dahil ang ating Panginoon, nung sinabi niya, noong create tayo, He made time and formed dust. And then He breathed into His nostrils the breath of life. And man became a living soul. That's why I am now a living soul. Amen? God, kanina meron ding nag-recite, di ba? For with God, ano yung ni-recite mo? Halika nga. Luke chapter, halika dito. Anong pangalan mo nga ulit? Ha? John Burr. Parang James Version. Oh, King James Version. Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Pwede dahan-dahanin mo tsaka lakasan mo para marinig ng mga tao, no? Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Ulit. Luke Sige, chapter sigaw mo, sigaw. Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Yun. Di ba? Kaya din naman natin yun, di ba? We can say that for with God, nothing is impossible. Pero sa totoo lang, tingnan mo pag may problema ka, hindi mo na i-recite yun. Hindi kita sa buhay mo. Si David, iba, hindi lang niya napagsabi ng mga magagandang bagay patungkol sa Diyos. Tingnan niyo, sa kanyang mga salita, kagaya din natin siya.
Tingnan mo sa Psalm chapter 18. Anong sabi niyan? Psalm 18 verse number 1. Ito yung mga salita or testimony ni David. Psalm 18, 1:8. Verse number 1. I will love thee, O Lord, my strength. Di ba magandang memory verse? I will love thee, O Lord, my strength. Psalm 18, verse 1. Shall we recite? Ready, go. Psalm. Kaya din natin. Psalm 42, verses 1 and 2. Psalm chapter 42. Tingnan din po ninyo. Psalm 42. Ang sabi niyan, verses 1 and 2, as the hart panteth after the brooks, so panteth my soul for thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Pwede rin i-recite. Amen. Pwede rin tugtugin ito. Kaya nga may tugtog kayo, di ba? As the Lord, may kanta, di ba? As the deer panteth. Ano yung ibig sabihin? Yung sabik na sabik, gustong-gusto mong lumapit sa Panginoon. It's easy to say, it's a memory verse. Pero dapat nating tandaan, it was not just a memory verse. When David spoke this, he spoke out of experience. Tingnan nyo sa Psalm chapter 63. Psalm chapter number 63. Ang sabi ni David yan, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Oh, kaya din nating i-recite, sabihin. Shall we read that loud and clear? Ready, go. Wow. Magandang memory verse din yan. Amen? Oh. It's the longing of the heart. Sabi pa nga doon sa verse number 8, my soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Oh, mas maikli yan. My soul followeth hard after thee. Shall we recite? My soul followeth hard after thee. Thy right hand. One more time. My soul followeth hard after thee. Psalm chapter 1 verse, chapter 63 verse. Yan. So kayang i-memorize. But look, David, before all this were written, he experienced it. Kasi kilala niya talaga ang kanyang Diyos. Magmula noong bata pa siya, na nakalimutan ng kanyang ama. When he was still so young, David has already experienced God's choosing grace. Kaya ano inaawit, were it not for grace, nasaan nga siya? Tandaan natin doon sa 1 Samuel chapter number 16 na naghahanap si Samuel
ng papalit kay King Saul. Naghanap siya, inutusan siya ng Diyos kay Samuel, Samuel, you go, and I will show you the man that I have chosen to replace King Saul. At dito sa chapter number 16, pinuntahan niya si Jesse. Si Jesse ang ama ni David, who has other brethren. Marami siyang mga kapatid. So doon sa verse number 7, o verse number 6, anong sabi? And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Si Eliab, panganay. Si David ay bunso. Ba't ka ano? Ang panganay talagang favorite, no? Oo, kasi yan ang panganay, yan ay nakahanda na lahat-lahat, yung mga damit, yan. Pagdating naman sa pangalawa, pangatlo, yun ay siya na yung sumusunod lang, yun. siya yung tagasalo. Ay, i-preserve mo yan para sa susunod. Yan, no. Kaya pagdating doon sa akin, kasi pang-apat ako, butas-butas na. Ngayon, wala kang magagawa. Okay. Anyway, First Samuel chapter 16, si Eliab. Sabi ni Samuel nga, nakikita niya, si matangkad eh. Aba, ito ang pinili ng Diyos para maging hari. Verse number 7. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature. So, wag kang tumingin sa height. Nakakatuwa naman yun, ano? Huwag kang tumingin sa height. Siguro pag ako pa, sasabihin ko, siguro tumingin ka sa paa. Kung saan yan nakatapak, huwag nga doon sa height. No? Kasi yung height, ano yan? Yung nakakabulag lang yan, di ba? Huwag ka masyado sa height. Okay, ang sabi ng Panginoon, but the Lord said unto him, look not on his countenance or on the height of his stature. He's the king. Because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ay, ito yun, malak porselana. Oh. Ito, ayos to. Magandang modelo. Sabi na ba, huwag mong tingnan sa mukha. Oh, amen. Okay. Ayos, tuntua siya eh. Ay, sabi ng Panginoon yan eh. Wala naman akong magagawa eh. Okay. Huwag kang tumingin sa kulay. Sabi ng Panginoon yan naman. Amen. Verse number 8. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither hath the Lord chosen his. Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, neither hath the Lord chosen this. And again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? Ito ba talaga yung mga anak mo? Kasi unang-una pa lang, sabi ni Samuel sa kanya, Jesse, pumunta ako dito, papuntahin mo dito yung mga anak mo dahil kukunin at magpipili ang Diyos na maghahari. Dahil ang Diyos sasabihin niya sa akin kung sino yung kanyang pinili sa mga anak mo. Sabi ng Diyos, wala dyan. Ano ibig sabihin ni Jesse?
Nakalimutan niya, mayroon pala siyang anak. Ano yun, anak sa labas? Ang sakit naman yata nun. Are here all thy children? And he said, oh, ito tsaka lang naalala. Ano sabi niya? There remaineth yet the youngest. May bunso, ilatak na yun eh. Paano magbahari yun? And behold, he keepeth the sheep. Ano ibig niya sabihin? Ano may ibig sabihin niya? Kung nakakaintindi ka, shepherd boy lang yan eh. Ano magagawa niya? Mahari nga eh. Ang hari, ibig sabihin sundalo. Siya shepherd boy. Nag-aalaga lang yan ng tupa. Yun yung sinabi ng kanyang ama. Sabi mo sa akin, pipili ka ng hari. Imposible naman. Yung bunso. Yung mga kinalimutan talaga, no? And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come either. Biro mo yan, hinintay. Hindi ko alam kung saan nanggaling dyan. Na just imagine, kung saan kaya galing siya, nasang wilderness siya, hinanap pa ng mga katulong niya. At sabi ni Samuel, hindi tayo uupo hanggang hindi natin nakikita. Biro mo yan, sabihin natin 1 oras na naghintay, walang umupo. Para lang introduction ng preaching, di ba, ano? So, biro mo yan, para hanggang makarating yan, tsaka lang. Hindi ko alam kung 1 oras, 2, 3, 4, kalahating araw. But he was fetched. Nasundo rin siya. Ano sabi, verse number 12? And he sent and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Ito na siya. Sa harap ng mga naghihintay na mga kapatid, sa harap ng magulang na nakalimot, na nagitsapwera sa kanya, but the choosing grace of God was with him. Were it not for grace, sa tingin ng mga tao, he is not worth the wait. He is not worth it. He is just a shepherd boy, but God chose him. And at that moment in time in his life, I believe with all my heart, he understood God's choosing grace. Hindi ba yan din ay dapat naranasan ng bawat isa sa atin? Nasa gitna ng napakarami nating mga kasalanan, at kung ang mga tao, they have already condemned us for the sins that we have done, at nakikita nila sa atin that we are not worth the wait, we are not worth anything in this world, wala tayong ibubuga sa kanila, and yet God's mercy and grace came to us. Kaya nakita niya at nasabi niya, how gracious is my God. Kaya doon sa kanyang mga psalms, nandoon yung pagkiling niya sa Diyos, that were it not for God's grace, he could not be where he is now. Dahil sa biyaya ng Panginoon. He understood that it was God who called him. It was God that chose him. People did not like him. People did not consider him. But God considered him. Yan po yung biyaya ng Diyos. Nakilala niya na kaya siya nandyan. It's because he has experienced the grace of God.
David not only experienced the choosing grace of God, but David also experienced God's power when he lived by faith and not by sight. Tandaan nyo, nung inutusan siya as an errand boy. Pero yan, sa harap nila, alam nila na siya magiging hari. Pero inutusan din siyang errand lang. Mag-errand lang ba? There was war. Ang kanyang mga kapatid ay mga military. Mga soldiers. Oh, mga matatapang. Andun sila ngayon. Tapos sabi ng ama niya, kay David, doon sa 1 Samuel chapter 17, puntahin mo ngayon mga kapatid mo, dalhin mo itong few cheeses. Dala ka ng cheese, pambaon. Sa chapter 17, nabasa nyo yun. Pag Sunday school ka, sa mga bago, yan po yung inutusan siya. Alam mo, pag inuutusan ka lang, para ka lang doon sa basketball, di ba? Water boy. Naka-uniforme, naka-shorts din, talagang bagong Nike. Nakakatapos ay talagang naka-jersey rin, no? Oo, talagang naka-forma. Pero water boy. Hindi pinapapasok. Si David ganun din. Alam naman nila na siya ay inanoint. Pero inutusan lang siya. Kasi shepherd boy. Siguro hindi pa sila masyadong kumbinsido. Para lang sa atin, di ba? Minsan, sinabi mo, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Pero marami hindi kumbinsido. Ano? Ito naman yun eh. Ako magagawa eh. Hindi, ay talagang kilala ka eh. Sabi mo siya, kahit man ilang beses mong sabing nagbago ka. Hindi. Mayroon ka ng marka. Ay pasensya ka, yun yung marka mo. Just go with it. Ay tanggapin mo na yun yung marka mo, di patunayan mo na lang na totoo yung nasa puso mo. Oh, kaya inutusan siya, hindi masama ang loob niya. Hari to, hari! Di ba hinintay nyo? Hindi nga kayo makaupo bago ako dumating? O hindi niya na. Wala na sa kanya yun. Hindi siya nagmayabang. Sabi ng tatay niya, kunin mo tong konting cheese. Cheese pa yung baon. Bigay mo yun. Puntahan mo yung mga kapatid mo. Bigay mo sa kanila yan kasi nasa battlefield sila. Pagkatapos doon, ano nadatnan niya doon sa battlefield? Di ba? Mayroong isang matangkad doon. I defy the army of God! Sino yun? Si Goliath, di ba? Pagkatapos yung mga matatangkad niyang mga kapatid, yung mga sundalo, lahat bahagang buntot. Pati yung hari na si King Saul, hindi siya makaharap doon sa higante kasi sabi niya, isa lang, pagbigay kayo ng isa diyan na inyong mandirigma at isa sa akin, kaming dalawa. Kung matalo ako, magiging servant nyo kami. Kung manalo naman siya, kami magiging servant nyo. Ay wala. Walang tumatanggap sa kanyang challenge. Lahat kasi bahag ang buntot. Narinig ni David. Di ba? Narinig ni David. Nagbibigay lang siya ng baon. Narinig ni David yun, mga kapatid. At anong sabi niya? Anong gagawin yung tatalo dyan? Pagkatapos sabi niyan, sabi ng mga kapatid, oy, batang shepherd boy, ano na naman at iniwan mo yung mga alaga mong kokonting mga tupa? Ang gagawa mo dito sa battlefield, ba't ka ba nakikialam? Osyosero? Usi! Bumalik ka doon! Sabi niya, ano sabi ni David? Is there not a cause? Is there not a cause?
Ano ang ibig niya sabihin? Hindi bagay may dahilan kailangan tanggapin yung challenge na yan. At walang tumatanggap yung challenge na yan. At yung isang batang paslit na kinalimutan, he took the challenge himself. Basahin mo ang 1 Samuel chapter 17. I will not do that now. Pero kung gusto mo, gawin natin yan ngayon. Hanggang alas 7 tayo. Sino-shortcut ko lang, mga kapatid. Pero nandyan lahat yan. Sa 1 Samuel chapter number 17. So he took the challenge. At anong sabi doon sa verse number 47? In all these assembling shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. That's living by faith. He knew how to live by faith. Alam niya, itong digmang yan, itong awayang yan ay hindi sa kanya, but the Lord's battle, and He is coming in by the power of that name. Bakit ito? Anong kanyang pinanggagalingan? Ano ang kanyang patutuo dito? Kasi nung tinanggap niya yung challenge, anong ginawa ni King Saul? Binigyan siya ng armor. Ang bibigat. Siyempre maliit pa yan. Parang ganyan. Tapos ang iyong breastplate ay para pang 7-footer. Inilagay mong breastplate sa kanya. Nilagay mo yun ng helmet para sa isang higante. Inilagay mo sa kanya. Ano itsura niyan? Iisipin mo nga, yun. May sword. Mayroon, kayong kalaban niya kasi, ano yung beam na hawak niya, ilang kilo yun na, ay pag iwawas-iwas, ay pambihira. Tapos sa kanya, tapos yung sword, pagkatapos yung mga breastplate na yung kung ano-ano pa nilalagay. Sabi, bihira naman ang mga ito, hindi ko yan pa napuprove, tanggalin na yan. So, nung ginamit lang niya, slingshot, tirador. Pero hindi yung tirador na ganyan, ha? Yeah, akala natin yung tirador na, no? May tali, no? Iba yung tirador nila, no? Tapos ilan lang yung kanyang gamit na bato? 5. Kasi sabi niya, ano patutuo niya? Alam po ninyo, nung nag-aalaga ako noon sa mga sheep, there was a bear. Oso. Gustong sirain ang mga alaga ko. With these bare hands and with the faith that I have with God, pinatay ko yan sa sariling mga kamay. And then there was also a lion. Big lion. Pero ang mga bagay na yan ay kinatay ko rin sa sarili kong kamay. Because God was with me. Alam niya that the battle is never his. It was always the Lord's. Kaya nga, when he took the challenge, minaliit siya ng higante. Pero isang bala lang siya. Isang ikutan lang yun. Pagkatapos ng pagkaiganyan niya, dire-diretso dito. Pagkatapos, ano nangyari? Di ba, usually, pag ikaw ay tinamaan dito, paganan? Pero ano sabi ng Bible? Hindi siya paganon. Pagkatama dito, hindi rin paganyan, kapatid. Basahin mo yun sa 1 Samuel chapter 17. Nung tinamaan siya dito, padapa. Pastor, bakit kaya ganun? Hindi ba sabi, the battle is the Lord's? Nung pinitik siya ni David, binatukan siya ng Diyos.
Oh, ikaw talaga. Pwede ba yun, pastor? Hindi ko alam, pero naisip lang nga. Pero yun ang sabi, ay natumba eh. Eh yun yung natural, di ba? Ibig sabihin, yan ay miracle. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan. Dahil ang hindi pangkaraniwan, milagro. So if it is a miracle, it is God at work. Remember, it is the Lord's battle, not ours. Eh, naintindihan nyo ni David sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, the Lord is my fortress. The Lord, siya yung aking tanggulan. Kapag siya ay meron akong mga problema sa buhay, He is the rock of my salvation. That's why he can say that, because he experienced God Himself. David also experienced not only to win the battle with faith, but he also experienced God's training in humble service. Tatandaan ninyo na nung namatay na si Goliath, siya yung hero, siyempre, amen. Oo. Pero kakaagad ba nilagay siyang general? Ikaw na mag-general? Hindi. Sinangailangan si King Saul. Masama yung pakiramdam niya. Mayroong evil spirit. Anong kinailangan? Kailangan ng musician. Sino ang pinadala na musician? Si David. He knows the string. Bihira. Nanalo ako? Yung mga duwag na yan ay wala ngang nagawa. Ngayon gagawin pa ako? Singer? Entertainer? Pero, alam nyo, wala lang kay David. If he was looking at how the Lord has already installed him to be king, nakalimutan, pero pinahintay yung mga nakalimot hanggang sa makita siya bago umupo. Yung inutusan, magdala ng cheese. At sinabihan, ikay nag-aalaga lang naman ng mga few sheep. Napahiya dahil siya ang nanalo kay Goliath na kinatakutan ng mga kapatid niya. Amen. Ay di sikat na siya. Pagkatapos, yung hari takot na takot din. Samantalang siyang unang nakipagbakat sa dapat siyang unang namatay, you know. Diba, ang hari dapat silang na mga nauuna? Ay, bakit siya'y takot din? Hindi na siya nahiya, nagpadala ay batang paslit? Diba? Pagkatapos nung nangailangan nito, kailangan na naman niya ng singer. Ano kaya? Yung singer na lang ng nanay ko, dalhin ko dyan. Yung panahi, magtahi na lang siya para mawala ang kanyang stress sa buhay. Pinadala pa siya, kailangan mag-harp. Ay, hindi ako nagluloko. Tingnan ninyo yan sa Bible nyo. Nandyan yan ha, mamaya. Basahin ninyo. Nasa 1 Samuel. First Samuel chapter 18 hanggang nasa 1 Samuel chapter 18 hanggang sa 27. So, nandun yun. Pagkatapos ginawa siyang armor bearer. So, maliban sa musician, pag masama ang loob ng hari, masama pakiramdam, kakantahan niya. Tulog na, bebe ko.
Siguro, aasirin ko talaga yung haring yan. No? Pero kailangan niya. Ano lang, ginagawa ko lang. Pero meron yan. Sino nakabasa na niyan? Kaming tatlo lang. Oo. Sa chapter 18, di ba? He is a singer, he is a musician, and then ginawa siyang armor bearer. Tagahawak lang ng armor nung hindi naman ginagamit na hari. May armor nga ang hari, hindi naman niya ginamit kay Goliath. Sabi ko, dapat ito, ano na lang ito eh. Ipagbili na lang. Mailagay ko pa sa treasure offering. Pero wala lang. Pero hindi siya nagreklamo. He was trained humbly. And then, noong siya pinapapunta na sa battle, he started winning battles. Saul was killing his 1,000. Now David is coming home, spoiling his 10,000. Sinong mas mataas na? Ay di si David. Mas kilala na ng tao. Alam nila na siya ay matipuno. Alam nila na he can do the work. Kaya nga ho, idinimote siya. But David behaved himself. At nung hindi na yan, talagang galit na yung hari, nainggit na yung hari. Pinatay na yan, binalak na yan patayin si David. At ilang beses, at least 3 times, he wanted to kill him. At ngayon, kailangan siyang lumayas doon sa kanilang bansa. At siya ay nagpupunta na sa mga yungib. Tinatakbuhan niya yung gustong pumatay sa kanya. But he was in the wilderness. He understood that God was always doing him favor. And in his trials, he understood that God was always faithful to him. You see, he was not only trained in his humble service, but he was also trained through those trials that he had. Wala naman siyang kasalanan. He just went to the job. Sabi, ikay pumunta doon sa battle na yan. He went to the battle and he came out. He came back with his war, with his victory, with his 10,000. Pagkatapos ngayon, nagalit pa rin. Na gusto siyang patayin. Ngayon siya ay nagpupunta na sa iba't ibang mga lugar. But there, in his trials, God was always with him. Amen. And David experienced how the Lord has always taken him out from danger. Yung muntik-muntik na siyang mapatay, pero nandun yung kamay ng Diyos. Yung muntik-muntik na siya dapat mapapalaban din at masasaktan niya ang Israel, hindi rin nangyayari. Because God was always there. He experienced that until he became the real king. Amen. Namatay si King Saul, hindi sa kanyang kamay. Nawala yung mga humahabol sa kanya. Now he is king. At bilang hari, naranasan din niya ang pagbagsak. Kung matatandaan natin na siya din ay nakaranas ng palo ng Diyos bilang hari. Nakaranas dahil sa kanyang kasalanan. Na siya'y hinagupit ng Diyos. Pero nakaranas din siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Nasa 2 Samuel chapter 12 yan. Pag binasa niyo ang buhay ni David, kita natin how the Lord was working on him and he understood that every step of the way, God was always with him.
Kaya naintindihan niya. Kaya nga nung kailangan ng bahay-sambahan para sa Diyos. You know, this house is not for man but for God. Kaya sabi niya, I have set my affection unto the house of my God. Kasi ang Diyos na ito na nung walang nakakilala sa akin, nakalimot sa akin, siya sa kanyang biyaya ay hinanap ako at ipinakilala. Sa mga panahon na ako ay minalit, pero nandun ang Diyos na siya nagbigay sa akin ng mga pagkakataon para patunayan ko na may magagawa ako sa Kanya. Noong napatunayan ko ng mga bagay na ito, ay lalong akong pinahirapan ng iba, sumusunod lang ako sa Kanya namang uutos. But then God was always faithful in my trials. This is my God. Oh, He is my God. He is my shepherd. The Lord is my shepherd. I will never want. He said all these things. He is my rock and my salvation. This is my God. Now, I would like to build a house for Him. And so I have set my house, my affection for Him. Pero alam natin, sabi ng Diyos, hindi ikaw magbibuild. Ang sakit naman nun. Masakit yun. Buong buhay niya, gusto niyan, ipakita sa Panginoon yung kanyang pag-ibig at yung kanyang pagsamba. At gusto niyang siya mismo ay gamitin ng Panginoon to build that great house and that great temple. Pero sabi ng Diyos, hindi ikaw. Yung anak mo si Solomon. Yung anak ko pala hindi siyang bahala. Pero tingnan mo, ang attitude ni David. Dahil kilala niya ang Diyos. Panginoon, sige, hindi nga ako qualified because I am a man of war. But I can prepare materials for that great edifice. Amen? Kaya sabi niya, I have set my affection. Kaya kung titingnan niyo, mga kapatid, yung binigay niya sa gawain ng Diyos, personal. Ngayon, ilan ngang billion yun? More than 600 billion pesos worth of gold and silver. Nang hinayang ba siya? Hindi. It's because he has known his God. Mga kapatid, magte-treasure offering tayo. Wala naman tayong billion, di ba? Meron ba? May billion ka ba? Kahit isa lang, billion ba? 1 billion. O, sino naman dito may 100 million? Wala po, pastor. May treasure ka naman eh. Kaya ngayong sa pagbibigay natin, bilang mga mananampalataya, tingnan natin, Lord, this is your house. I'm going to give the best that I can. Kung tayo ay naniniwala na ang bahay-sambahan ay sa Diyos na nag-aruga sa atin, then let us be guided by this principle sa ating pagbibigay ng ating treasure offering. Dahil ito magpapatunay ngayon sa mga naintindihan natin. Itong magbibigay sa atin, ito yung thermometer ng ating pag-value sa Diyos. Dahil ang kanyang bahay ay hindi natin bahay.
That's why let us be guided that treasure offering is a personal matter. Personal. Ikaw dapat talaga ma-involve. Baby pa ho ako, bata pa ho ako, pwede kang ma-involve. It is personal. Kaya nga sabi niya, I have set mine affection. I have prepared. Gumawa ka ng paraan. The treasure offering not only is personal, but you know, it is a treasure offering. It is our testament. It's our testimony on how we really value the God that we have believed and how we have valued His church. And that's treasure offering. At ang treasure offering, hindi ho yan pabigat. Hindi masama ang loob ni David nito noon. Masaya siya, mga kapatid. Kaya ngumiti ka na. Kasi parang ang bigat, parang hindi kita binibigyan ng pasanin sa buhay mo. Ang treasure offering ay masaya yan. Bilang mga anak ng Diyos, masaya tayo nagpe-prepare para diyan. Because whose is the house of God? God, not man. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkalob niyo po sa amin upang aming tingnan ang amin pong mga sarili as we prepare our hearts para sa amin pong treasure offering. Just like David, who experienced you, who translated this experience in words. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na ito patungkol sa inyo because He knows you more. He knows you well. Nawa ang bawat isa sa amin who also know you, have experienced you, that we can give the best out of our treasures. Dahil Panginoon, ang sabi mo nga po, kung nasaan nga po yung aming treasure, nandun din po yung aming puso. You are our treasure. Your house is our treasure. Because this represents you. Kaya po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, matutunan namin to really give the best for your glory. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I think it is high time that we can go to the Lord in prayer and ask the Lord, yung pang pagkakilala ni David, yung pagkakilala ni David sa iyo. Alam kong ganyan din naman po ang nagawa ko. Yan din naman po ang experience ko sa iyo. Help me then to be guided by this understanding of who you are so I can give and prepare for our treasure offering.